Ayan, so crowd morning po muli sa ating lahat ng mga Planet IX EOC players. Ngayon nga po ay araw ng Biyernes, September 1 na po tayo at alam naman po natin na pag ganitong katapusan o first week ng buwan ay may mga inaantay tayong mga airdrops. Ano ba yung airdrops? Yan po yung mga bonus na tinatanggap natin doon sa mga Genesis NFTs na nabili natin sa Planet IX. So yun, dadaanan po natin yung news. Actually kahapon pa po yung news nandyan. Yun nga lang ay hindi nila kaagad na ibigay yung airdrop gawa ng mataas ang gas fee kahapon. So inantay muna nila na bumaba yung ating gas fee. Kasi nga siyempre sa dami pong papadala nila, di ba? Yan. Andito po yan sa ating pong Discord. Ayan. Dapat po sa ating mga AOC players, tatandaan nyo po ay dapat po ay makasama kayo sa ating Discord channel ng Planet IX. Kasi dito po sa Discord channel, nandyan po yung mga announcements, para hindi po tayo mahuli sa mga balita. At ito nga po, yung ating pong update kahapon. Yan. So, ayan po yung kahapon na binaba nila nung alas 3:21 kahapon at nakita ko nga rin ito. Ito po yung mga pinanggalingan ng mga airdrop na natanggap natin ngayon. Hindi po agad-agad kahapon nga binigay kasi nga po ay sabi dito as always it can take up a few days depending on the gas cost. Pero hindi naman umabot ng 24 hours at kaninang umaga nga ay nakita ko yung mga airdrop ay natanggap na natin. Ayan. So, kung kayo po ay nagmamay-ari ng limang ito, yan, limang mga Genesis NFTs na iyan, ay yan po lahat yung nagbigay ng airdrop sa atin. So, isa po ay si GWS Genesis NFT o si Global Waste System Genesis. Yan po yung corporation kung saan nakalagay po dyan yung ating mga digital na basura. Diyan po tayo nagsasalang ng basura yung sa itim, kung makikita niyo po yung itim doon sa paikot ng ating mission control, diyan tayo nagsasalang ng basura para maging Astro Credit. Yan po yung si GWS, nagbigay po siya ng 1,000 na waste. So saan ba nagagamit yung waste natin? Si waste natin ay pwede po ninyong ibenta yan sa ating pong marketplace o kaya sa OpenSea. Gawa ng yan po ay NFT din po yan. Non-fungible token din po yan. At napepera po yan. Lalo kung 1,000 na ganyan, mabilis lang po yan ibenta. Doon sa ating pong marketplace kaya sa OpenSea. So dalawa ang pinagagamitan ng ating waste. Una nga po ay iboburn po natin siya dito sa GWS para maging Astro Credit. Yun po yung isang paggagamitan sa kanya. At yung pangalawang paggagamitan sa kanya, iboburn naman natin siya dito sa Net Empire. Net Empire na corporation, yung blue doon sa paikot doon sa ating mission control para naman mag-generate naman siya ng mga biomodes. Yung biomodes, kagaya ng mga nung mga kinukuha natin yung blueprint, yan doon nakukuha si uh, legendary biomode, yan, outlier biomode, common biomode, uncommon biomode, rare biomode. So yan po yan, yung din po si waste po yun, yung sinasalang natin doon. Then yung pangalawa po na Genesis NFT na nagbigay po ng airdrop ay si Net Empire Genesis. Ayan. Kung matatandaan nyo po ay isa po ito sa pinaka-rare o ito yung pinaka-importanting pinaka-importanting Genesis kasi nga ay marami tong binibigay na airdrop din kasi yung kung matatandaan niyo po yung unang binigay niya ay Net Empire Metashare na kahit iisa lang po siya pero siya po yung pinakamalaki ang binibigay na reward every day.
Tapos ay sumunod na airdrop na binigay niya ay yung 1,000 fixed na legendary. Ayan, kung matatandaan niyo po, 1,000 fixed na legendary o 1,000 virtual na lote. Ano ho, yung unang binigay niya na 1,000 po yun. Ha? Napakamahal po yan po yung pinakamahal na legend na fix sa ating pong Planet IX mission control, kasi nga ay ako nagbubuo po ako ng territory na legendary, pero hindi sila nag-accept ng below 5 IXT, pataas ng 5 yung mga madalas na ina-accept nila. So ngayon tapos na po yung pagbibigay nila ng legendary na 1,000 at kanina naman ay 1,000 rare picks naman. Ito po yung pangalawa naman sa pinakamahal na picks sa ating pong um, Planet IX, yung lote, yung virtual na lote, yan, 1,000 rin po yung binigay sa atin. Doon sa may mga uh, may hawak ng Net Empire Genesis NFT. Then yung pangatlo naman po na nagbigay ng airdrop ay si Lucky Cat Genesis NFT. Kung matatandaan niyo po itong si Lucky Cat Genesis NFT, ito po yung pinakaunang Genesis NFT na binenta po ng Planet IX. Actually, nung binili natin ito, Ma'am Ellen, ay nagkakalaga ito ng around 70,000 pesos. Ang halaga nito noon. Pero nasulit kaagad namin yung pagbili nito kasi ay few days after po na mabenta o no makabili kami ay nag-airdrop kaagad siya ng 1,000 IXT. Tapos ay kung inyo pong babalikan yung pinakagamit nito, siya po ay nakalagay po doon ay meron siyang lifetime airdrop. Pag sinabi pong lifetime airdrop, hanggang nandiyan yung Planet IX, ay habang buhay na magbibigay po ng bonus monthly. Ayan. So yan po yan. Ito po yung isa sa napaka-importanting Genesis NFT rin po ng Planet IX kasi nga lifetime airdrop po yan ang ibibigay niya. So ang binigay naman po niya ngayon ay 25 premium raffle ticket. Yan. So saan naman natin ginagamit si raffle ticket na binibigay po na airdrop sa atin? Ito po ay pwede nating itaya doon sa mga parapol ng Lucky Cat. Kagaya niyan, meron po ongoing na raffle doon. Yun nga lang, gold po ang gagamitin doon kasi nga ay legendary facility po yung yung pong makukuha doon. Doon sa parapol nila ngayon. Kaya yon, kung may mga gold ticket kayo, pwede pong itaya doon. Pero ito ay nanalo din ako nito nung tinaya ko ito doon sa 5 blueprints kung napanalunan ko nung ginamit ko yung aking premium uh, raffle ticket. Ayan. So yan din po yung binigay na airdrop sa Lucky Cat Genesis. Then yung pang-apat naman po yung Eternal Love Genesis NFT ay ang binigay naman po ay isang meta mode. Ayan, si meta mode siya po yung pinaka-rare na bio mode sa Planet IX. Kasi siya po yung pinakamahal na bio mode. At saan naman nagagamit po si MetaMode? Si MetaMode po ay ginagamit po natin sa pag-upgrade ng mga facilities. Mamaya po ay yung part 2 natin ay bubuksan natin yung sinalang ko pong upgrading of facility kasi nagsalan po ako ng ano po ng rare na facility. Titignan natin kung ano yung makukuha natin, kung level 2 o level 3. Hopefully maka-level 3 tayo. Ayan, so yan po yung napaka-importante. Napakamahal po nito. Nung last time nagbenta ko nito kasi nagbubuo kasi ako nito dahil marami nga tayong mga nakokollect ng mga waste galing sa ating mga drones at mga rovers. Kaya ang ginagawa ko, nag-iipon ng mga biomodes. Tapos pag nakompleto ko na po yung requirement para makabuo po nito, ay nagsasalang ako pero napakadami pong kailangan. Pero pag meron kang Eternal Love Genesis NFT, monthly airdrop po yan na bibigay sa atin. Ito po ay nagkakalaga ng 59 na IXT. Nung last na nagbenta ko ay umabot ng 59 na IXT. Kaya nga ito ang pinakamahal
Pinakamahal po ito. At ang dami pong bumibili nito. Pagsalang ko nga, kinabukasan ay nabili ka agad yung dalawang bininta ko, ano, kasi nga ginagamit din natin pang gaspi. Kaya yan po yung binigay na airdrop sa Eternal Lab Genesis NFT. Then yung panglima po, yung panghuli, ay yung tinatawag nating AOC Gold Buds Genesis NFT. So, sino po yung gold buds na ito? Kung matatandaan nyo po, tatlo po yung buds natin. Merong gold, silver, and bronze. Ano? At ang nangyari po niyan nung ako po ay bumili, galing ba sa cargo ito? Hindi ko na matandaan kung galing sa cargo noon yung free nito na kung either ang makukuha mo ay um, bronze, silver, or gold. So ang dami ko nang nabili, pero hindi ako nakakuha ng silver, hindi ako nakakuha ng gold. So ang nakuha ko ay puro bronze na 20 yata yon, 20. Para makakuha ka ng gold buds, ay ang dami mong ibo-burn. Ang dami mong ibo-burn na na bronze o kaya silver. Ano ho? Kaya ganun ang ginawa ko kasi nga ay mahirap pong makuha ito. Napakalit po ng percentage na makuha mo si gold buds, ano, kung hindi mo siya bibilin. Halimbawa, kayo po ay may bronze buds na nakuha that time nung nagbenta po sila niyan, ano? Kailangan mo mag-burn ng 25 na bronze. Magbo-burn ka ng 25 na bronze para maging 5 silver. Kasi nga ang requirement po nito ay kailangan mag-burn ka ng 5 silver para makakuha ng gold. Ayun, nakakalito. Ano? Ibig sabihin ay para makuha mo siya ay magbo-burn ka ng silver o kaya ng bronze. Ano ho? Yun po yung ano dito. Kahirap. Ang ginawa ko pala muna ay ano, kasi ang requirement nito para makuha mo yung gold, kailangan siya na mag-burn ka ng 5 silver. Puro bronze po yung nakuha ko. Puro bronze, na 20 na bronze yung nakuha ko. Kaya ang ginawa ko, ay nag-burn muna, binurn ko muna yung 20 na yon para maging silver. So meron na akong apat na silver, kulang pa ng isa. Tapos na po yung pagbebenta that time. Ano, kaya ang ginawa ko, bumili na lang ako ng isang silver sa OpenSea para maging 5 silver at yun po yung binurn ko para siya maging gold buds. Ganun po ano po yung ginawa kong sakripisyo. Pero sulit naman po yung ginawa ko na makuha itong gold buds na ito sa pagboburn nga po ng aking mga nakuhang bronze dahil monthly airdrop din po ang binibigay nito. Ang dami na pong binigay na ano ito. Ang dami na pong binigay ito na mga airdrop. At kung matatandaan nyo po, pag nagbebenta po ng Genesis NFT, ang Planet IX, ano, pagmula sa GWS, Net Empire, Lucky Cat, Eternal Lab, Newland, Genesis, at yung iba pa, laging inuuna na pwedeng makabili ang mga holder ng gold badge. Pag nagbenta po sila ng Genesis NFT, 1 hour before ng bentahan, inuuna muna ang mga may-ari ng gold badge. So yan po yung napaka-importante. Kung kaya tinitignan din po namin ito na pag nag-launch yung ating pong NFT sa Crowd1, sa C1 at at magbigayan na po ng mga airdrop, wari ko ito ay magiging kahalintulad po ito nung legendary NFT natin. Ang legendary NFT ay nakukuha po yan pag kayo po ay merong fire package at saka ng fifth element package. Doon lang po nakukuha yung legendary NFT doon sa Crowd1. Kung kaya yun yung nakikita ko na magiging katumbas nito. Ano, yung may mga legendary NFT doon na magbibigay din po ng lifetime airdrop. So antayin na lang po natin kasi nga ay nagkaroon na tayo ng idea about sa NFT na wala naman tayong idea dati kung ano ba itong mga NFT na to kasi bago lang po kasi ang non-fungible token. Pero dahil nga sa Planet IX ay na-train tayo, natuto tayo kung ano ba yung mga NFT na yan, especially the Genesis NFTs na dinalabas ng Planet X. So ang alam ko mayroon pang dalawang Genesis NFT na yan, nabebenta po ang Planet IX, ang tabayanan po natin, yung pong Astro,
yung kung saan tayo nagbo-burn ng Astro Gold, alam niyo po 'yon. Wala pa pong Genesis yung na binebenta. Tapos yung isa naman ay dun sa Hablu. Sa Hablu kung saan nakapaloob yung mga avatars, yung mga avatars na binibili natin. So yung dalawang yun po ang hindi pa po nailalabas yung NFT nila na Genesis. Kaya kung lalabas man po yung mga yon, paghandaan nyo na kasi nga po ay yan po yung ginawa namin. Nag-sacrifice po kami na makabili ng mga ito ng mga Genesis NFT kasi nga sa description kasi niya ay magbibigay siya ng lifetime na airdrop. Which is yun po yung ini-enjoy namin ngayon na mga AOC players ng Planet X na nakabili ng mga Genesis NFTs na yan. Ayan. So ngayon, pupuntahan natin saan ba makikita yung mga yan. So makikita po natin ang mga ito either sa OpenSea o kaya doon sa inventory, doon sa ating pong Planet IX. Ayan, to puntahan natin. Dito na lang siguro sa sa OpenSea para mas madali natin makita. So yun po yung kahalagahan ng ating actually si Cos Anton, alam ko yan lahat ng NFT meron. Sir Anton, nakabili na kayo ng Lucky Cat, sir? Yun na lang kasi wala sa inyo dati eh. Yung Lucky Cat NFT. O Yes sir, naunaan ano po yan? nakabili kami ng Lucky Cat. Nakapagbuo na rin kami ng 5 silver para maging gold. Golden Buds. Gold Golden Buds. badge. Hindi nyo pa nababurn. Ibaburn pa lang. Hindi, na-burn na sir, na-burn na. Naburn na. Oh. Ah, Ganon din yung ginawa ko. mm, Grabe ano. Ang mm. hirap makuha ni Gold Buds. Napakamahal po kasi niyan. Kung bibili mo sa OpenSea, ang mahal po niyan. Ako. Yan, Oo. Sa makikita OpenSea natin kasi dito sir, sa ang OpenSea. nangyari, nung time na hindi nila pinapansin ng mga silver badge at saka bronze, di ba nagbilihan tayo kasi mura. Oo, tama, tama. Oo. Oo. So tapos wala pang facility noon, na wala yung facility kasi sir na ma-burn natin para maging gold badge eh. So Oo nga. nung nagkaroon ng facility na pwede nang i-burn, 'yon, nakapag-burn tayo. Oo, Mm. di ba? Grabe, kaya ang swerte ng si Manang Leonila, yung nga pong ating senior citizen na palaban, ay yon sa OpenSea na siya bumili kasi sabi ko, Manang, kasi kayo naman ay investor lang, hindi naman siya networker talaga, pero talagang dito sa ay positive siya sa ating C1 tsaka sa Planet X. Kaya yun nga, pag sinabi kong bilhin nyo ito nga lang, ay yun, talagang binibili niya talaga. Ayan, GWS, dalawang GWS niya eh. GWS niya. Kaya, yan, 2,000 ang natatanggap niya monthly na na airdrop, na waste. Ayan. Kaya, yun po, napaka-exciting actually sir nung ating Planeta X kasi nga ay, yun, di ba nakaka-excite pag yung may darating na airdrop? Ayan, may Yes sir. airdrop na Oo. naman. Ayun, magbasa. Wait lang. Dito yan makikita sa ating pong OpenSea yung mga na yan, yung mga natanggap nating airdrop para makita nyo kung ano ba ang itsura ng mga airdrop na yan. Especially sa mga bago kasi nga ay marami pa rin mga bago na gustong matuto sa Planet IX kaya yan ini-explain natin yung pong mga na yan, mga NFTs. Wait lang. So ito na po yung mga nakuha nating mga airdrop. Ito po nakikita nyo dito sa unahan si MetaMode o si Entreaty Mode. Yan ay galing sa Eternal Lab Genesis NFT. Monthly po yan na nagbibigay ng ganyan. At yung sabi ko nga sa inyo, ito yung sangkap na kailangan. Isa ito sa sangkap na kailangan para makapag-upgrade tayo ng facilities. Dalawang ganyan po ang kailangan. Doon sa pag-upgrade natin ng facilities.
facility. Ano, mamaya bubuksan natin kasi nga ay nag-upgrade ako at ngayon ay mature na. Bubuksan natin kung ano yung nakuha natin mamaya. Then yung isa naman ay GWS NFT. Ang nakatanggap ng 1,000 na waste yan. Sinalang ko na po kaya makikita niya 416 na lang. So sinalang ko na yung 350 doon sa Eternal Lab at saka yung isa naman ay doon sa GWS para maging Astro. Yung sa Eternal Lab ay para maging bio mode kasi nga ay nag-iipon ako ng mga bio mode talaga para mag-create ng ng meta mode. Ano, daming kailangan kasi para ma-create mo yung meta mode. Pwede naman yun. Kung wala kayong mga Genesis NFT na Net Empire, pwede naman kayo mag-create ng meta mode. Yung nga lang, napakarami po ang requirements. Alam niyo pong requirements. Kailangan pong meron kayong 3,000 na Astro credits. Meron kayong 75 na outlier bio mode. Meron kayong 57 na common bio mode. Meron kayong 38 na uncommon bio modes. Meron kayong 19 rare bio modes at meron kayong 8 legendary bio modes. Yung po ang requirement para makabuo kayo. Kaya po napakahirap po niyan mabuo yung tawag nito yung meta mode na yan. Pero ako nga ay mabilis ako makabuo kasi marami nga po tayong pinanggagalingan ng ating mga bio modes ano dun sa mga rovers at sa mga drones. So yun po yung airdrop ng GWS. Then yung dalawa, si Lucky Cat ay dito siya. Ito po siya si premium ticket. Yan. Lang. Nandito yan sa baba. Dito yan sa ilalim. Ayan, dito. Kailangan natin lumabas yung picture. Ayan, ito siya. Ayan, dito. Dito siya ito yung premium ticket. Ayan, nakikita niyo po, ito yung premium ticket. Ayan, 25 po ang binigay nitong Lucky Cat Genesis. Yan, ito po si Lucky Cat Genesis. Yung nakikita niyo katabi niya. Yan po si Lucky Cat Genesis. Yan po yung kauna-unang Genesis NFT na, na binenta. At napakamahal po niyan. Binili nga po namin yan ng 70,000 pesos ang isa niyan. Pero yung nga, ay sobra-sobra na po yung mga nakuha naming airdrop. Yung nga pong 1,000 IXT halos nabawi na namin yung unang airdrop niya Then yung isa naman, si Golden Badge, ay ito naman po. Ayan, ito si Golden Badge, ito po yan para makikita nyo po yung mga logo ng ating mga Genesis. Ito po si Gold Badge. Yan po yung sinasabi ko na nag-burn ako ng 20 bronze badge at bumili ako ng isang silver badge para mabuo yung limang silver na ibo-burn para makuha mo si gold badge. So yan na po siya. At ito po yung kanyang airdrop. Yung nakikita nyo dito, gold badge. Yan po yung nakuha natin. Isa lang po yung nakuha natin dyan, isa. Then yung isa naman, yung panglima, ay si Net Empire. Ito, si Net Empire. Yan, ito si Net Empire. Yan, itong si Net Empire, ito po si Net Empire Genesis NFT. Siya po yung nagbigay ng 1,000 rare picks. Itong salamin na yan. So yan po yung logo o picture ng Net Empire Genesis NFT. At ang inaantabayanan pa po natin na magbibigay ng airdrop, ito si Gravity Grade Genesis. Hindi pa po nagbibigay ng airdrop ito. So, ang unang ibibigay ng airdrop nito ay 20 Gravity Grade Genesis Metashare.
Yan po yung inaantabayanan natin na ibigay na airdrop nito. Ito. Tapos i-stake natin at mag-generate po yun ng daily rewards. So yan po yan po yung ating pong mga nakuhang mga airdrop galing po sa mga Genesis NFTs natin. Kung kaya nyo pong mabili yung mga yan, medyo mahal na po tayo. Ngayon, nag times 2 times 3 na po yung presyo niya kasi mostly po ang bili lang po namin yan dati ay 7,500 pesos. Around 0.18 Ethereum ang bili namin dati. Pero ngayon ay nag-triple na at nag times 4 pa nga yung iba. Ganon siya ka-importante yung mga Genesis NFT kasi nga limited lang po yung kanilang nilalabas. 500. Um, Mostly po na binenta nilang Genesis ay 500 lang. Ang pinakamarami lang ay itong si Net Empire na umabot ng 2,500. Pero halos lahat na ay 500 na lang. Kung kaya ganun siya kamahal kasi nga through supply and demand, 500 lang po yung supply. Imagine mo yung 500 na pag-aagaw-agawan ng napakaraming player. Grabe. Kaya yun po, congratulations sa lahat ng mga nagmamay-ari ng mga nabanggit ko pong Genesis NFT kasi nga ay yan po yung nagbibigay sa atin ng monthly airdrop. Ayan, balikan po natin. Discord. Ayan. Yan po tatandaan nyo po yung limang yan. Yung limang yan, monthly po yan na magbibigay ng airdrop. Yung limang mga Genesis na yung GWS, Net Empire, Lucky Cat, AOC Bad, saka yung Eternal Love. Yan po yung mga monthly na every end of the month o kaya first week of the month nagbibigay po yan ng airdrop. Kaya ngayon, natanggap na natin September 1, unang araw ng September ay binigay na. Kahapon yan ay binaba na siya kaso nga mataas ang gas fee kaya ngayon po nila binigay. Yan. Kaya congratulations po sa lahat ng ating mga Planet IX AOC players na nakatanggap po ng airdrop ngayong araw. Ayan. So, ang tabayanan po muli natin yung ibang mga airdrop pa po kasi nga ay hindi lang po naman yan yung airdrop pero pa po tayong tinatawag na airdrop competition. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbuo o paggawa ng mga activity sa Planet X kasi by December po, yan po yung pamaskong handog ng Planet X. Ang ibibigay po na airdrop sa atin ay IXT at yun po ay napipera. Kaya yun po, meron pa po tayong 4 months. September, October, November. 4 na buwan o less than 4 months para po tayo ay gumawa ng mga activities sa Planet X at para sa December ay masaya ang Pasko natin. Magkakaroon tayo ng IXT na airdrop. Ayan. So, yun po, yung pong ating pong pagtuturo about sa airdrop. I hope na naintindihan natin para kung gusto nyo rin na maka-receive o makatanggap ng mga airdrop na ito ay tatandaan nyo po yung mga NFTs na yan, Genesis NFT. Kung kaya nyong mabili, ay bumili kayo para ay kasama rin namin kayo makatanggap ng airdrop. Ayan, so yan po yung ating pong first tutorial ngayon about airdrop. Then yung part 2 ay doon naman tayo sa upgrading of facilities. Na napaka-importante rin po. Ayan, so papasok na po tayo doon sa part 2.